magcha-charge ako habang natutulog tapos ngayon nangyari na. Totoo nga yung sinasabi nila guys. Kaya guys, wag kayong magcha-charge ng phone kung ayaw nyong mangyari ito sa inyo. Wala silang nakalagay sa manual na hindi mo pwedeng i-charge yung cellphone mo habang bago ka matulog or habang natutulog. Oof! Yun! Good day guys, nandito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. Meron tayong bibigyan dito ng konting reaction, no? Sino ba ito? Si Maris Cabral. And sa part na to, sabi niya dito, don't charge your phone while sleeping. Huwag daw i-charge ang cellphone kung kayo ay matutulog na. Although pwede nating lagyan ito ng joke, don't charge your phone while sleeping. Hindi mo kasi pwedeng i-charge yung kanyang cellphone. Hindi niya pwedeng i-charge yung kanyang cellphone habang natutulog siya. Diba? Pero hindi natin dapat gawing joke yung nangyari sa kanya. Bakit? Kasi yung nangyari sa kanya guys, muntik na siyang masunugan. Muntik na siyang masunog. Hindi maganda yung nangyari, no? Kaya para sa akin hindi naman dapat gawing katatawanan nito. Yun nga lang, may mga sinasabi siya dito na hindi naman natin basta-basta pwedeng paniwalaan na lang. Dapat may alam tayo kung ano yung mga basic at saka yung mga karaniwang dapat ginagawa talaga at hindi ginagawa sa mga cellphone natin. Now, dahil nga itong cellphone natin, pangangailangan na yan guys eh. Ibig sabihin, lagi natin kasama. So, dapat kabisado natin kung ano yung mga dapat gawin. Diba? So, panoorin lang natin to. So, ilang beses kong ginagawa na nagcha-charge ako habang natutulog tapos ngayon nangyari na. Totoo nga yung sinasabi nila guys. Kaya guys, wag kayong magcha-charge ng phone kung ayaw nyong mangyari ito sa inyo. Yun. Wag daw mag-charge kung ayaw ninyo mangyari ito sa inyo. Wag mag-charge ng cellphone habang natutulog. Okay. Yung sinasabi niya guys, usually kasi tayo, bago tayo matulog, no? Kasi yung sinasabi kasi wag kayong mag-charge habang natutulog. Wag kayong mag-charge daw ng cellphone bago kayo matutulog. Kasi oo, yun yung gusto niya sabihin. Kasi nga, nangyari sa kanya yung sunog. Oo, panoorin pa natin. Kasi guys, ang scary na pumutok na pala yung cellphone ko ng naka-charge. Ito guys, yung ginamit kong charger. As you can see, gumagana pa po yung charger. Okay. Nakita natin guys na yung cellphone niya ay isang iPhone. Dahil doon sa charger. No? Isa yan sa mga nangyayari sa mga cellphone, yung pagkasunog sa tuwing may nangyayaring damage sa baterya or something. No? Hindi naman yung mismong karaniwan battery talaga ang sumasabog. Bihirang-bihira na mag-cause ng pagsabog din yung mga pyesa. Pero meron din. No? Mamaya i-discuss natin yan. Pakinggan din muna natin siya. And mamaya lalagyan natin ng konting kung ano ba talaga. No? Pakinggan muna natin siya. Naka-charge pa po siya. Yan, pumutok siya. Ganyan yung phone ko. Yan, sa mga mahilig po mag-charge ng gabi habang natutulog. Tapos kinabukasan, full charge na ang phone. Huwag niyo pong gagawin yan. Okay. Sa part na to, talaga idinidiin niya na yung mga mahilig mag-charge ng cellphone sa gabi. No. Sa totoo lang guys, kapag nag-search tayo kay Google, i-search niyo yung kahit ganito lang yung okay lang ba na i-charge ang cellphone habang natutulog. O, sa English, is it okay to charge my phone overnight? No. Ang sagot ni Google dyan guys, no, hindi. Ang battery ay hindi masyadong susceptible o walang risk masyado ang battery o yung cellphone mo sa pag-charge sa gabi dahil kinokontrol nito ang kanyang charging kapag full charge na. Ibig sabihin, mag-stop si cellphone
kapag puno na. So, yun yung sagot ni Google. Okay. And mamaya, titingnan natin kung ano ba talaga yung mga karaniwan. And ako, kung ano ginagawa ko, no? Sa pag-charge ng cellphone sa gabi. Dahil gano'n naman talaga ako. Isipin nyo na lang naman guys, kung halimbawa, susundin natin yung kanyang sinasabi. Halimbawa lang ganito. Lobat yung cellphone ko bago ako matulog. Kailangan ko siya bukas. 'Di ba? And anong gagawin ko? Siyempre nauunawaan niya ng mga manufacturers ng cellphone. Wala silang nakalagay sa manual na hindi mo pwedeng i-charge yung cellphone mo bago ka matulog or habang natutulog ka, sabi niya. Kung habang natutulog ka, hindi mo pwedeng i-charge. Wala kang makikitang ganun, guys. No? Pumunta kayo sa mga manual nila. Kahit yung mga the best na cellphone, like iPhone, di ba? Wala kayong makikitang ganun. Na wag nyo, na nakalagay dun sa warning na do not charge your cellphone overnight. Why? Kasi, kung mangyayari yun, no? Kung mangyayari yun, anong tawag dito? Hindi gaanong mapapakinabangan yung cellphone. Kasi dapat nagagamit mo yung cellphone mo eh. Sa katunayan, yung mga cellphone natin ngayon, wala na yan ang tinatawag na discharge, full charge, discharge. Walang ganun. Anytime pwede mo silang i-charge. Hindi siya katulad ng mga unang-unang cellphone noon na mayroong discipline na kailangan i-discharge mo, kailangan i-full charge mo. Kasi nga, yung material na ginagamit nila ngayon and yung system ay gano'n na. Mas advanced na. Okay? So, yun yung sagot ni Google, no? Okay lang na i-charge. So, sabi niya nga, hindi. Pag sinerch niya, sabi niya, hindi. Hindi delikado yung baterya mo sa overcharging kahit iwanan mo ito ng magdamag na naka-charge. Yun ang sinasabi ni Google. Which is a fact. Bakit? Kasi kung totoo yun, na kapag iniwan mo na naka-charge yung cellphone mo ng magdamag, kung totoo yun di sana ang dami ng kaso na katulad nito. Kasi halos tayong lahat ay nag-charge ng gabi. Ay dinahayaan natin siyang ma-full charge hanggang umaga. Pag minsan nga sa power bank pa. 'Di ba? So, yung sinasabi niya medyo hindi natin kaagad-agad dapat paniwalaan. And bakit? Kasi mas maraming tayong makukuha information na okay lang. No, wala talagang ganun. Sa akin nga, pag halimbawa nag-charge ako guys, since itong cellphone nga natin ay anytime, pwedeng may mangyaring ganito, hanggat maaari pang nag-charge ako, wala siyang katabing mga flammable objects. Okay? Okay, pag ilalagay ko siya sa isang lugar, ilalayo ko yung mga alcohol, yung mga pabango. Kasi nasa utak ko, anytime pwede siyang sumabog kahit hindi gabi. Kahit hindi mo siya iniiwan ng gabi, guys. 'Di ba? 'Yun ang isang katotohanan. Ibig sabihin, yung cellphone mo, kahit ginagamit mo lang 'yan, nagi-games ka, pwedeng sumabog 'yan. Kahit sinacharge mo 'yan ng araw, hindi ka natutulog, pwedeng sumabog 'yan. Katunayan, mayroon tayong mga nakita nung nakaraang taon. Actually, parang kinontent ko rin yun eh. Yung habang naka-charge. Araw yun hindi sila natutulog. Habang naka-charge, nag-apoy yung cellphone at itinapon na nila sa labas. Di ba? So, doon pa lang debunk na yung yung sinasabi ni ate. Di ba? So, yun. Hindi siya pwedeng gawing batayan na kapag natutulog ka, pwedeng maraming dahilan kung bakit sumasabog yung cellphone. No? Tingnan natin. Ayan po, ito lang po yung unan ko. Guys, ang makulit pa dyan, dito pa ako nakahiga.
Buti na lang hindi ako humarap dito kasi paano kung humarap pala ako dito kung sa side dito. Oo, delikado talaga yun. Kasi alam nyo kung bakit? May mga namatay na dahil sa pagkasunog ng cellphone, mayroong nasusunog yung bahay. Pag minsan nakakamatay yung mga ganyan na pagkakataon, guys, no? Kasi nga delikado yung mga tinatawag na burns. So pag minsan napakataas na level ng burn na nakukuha. Pag minsan naman, yun nga, iba naman ako kuryente. Pero usually nakikita natin yung sabog, no? And para mapaikli natin ito, ang karaniwang pinanggagalingan, guys, ng mga pagsabog ay yung tinatawag na manufacturing defect. Yung pag-process nila ng battery, then defective pala. Yung tinatawag natin na factory defect. Isa yun sa mga dahilan. And yung kasunod, yung physical damage. Ibig sabihin, meron ng issue yung baterya. So, hindi dahil i-charge mo yan magdamag or malakas kang gumamit ng cellphone mo kaya charge ka ng charge. Kaya siya sumabog. Pwedeng dahil meron na talagang damage yung baterya mo. No? Isa yun sa mga pinanggagalingan nun. Isa pa yung mga charger na hindi naman dapat na ginagamit para sa cellphone mo. Isang mapapansin nyo ngayon, guys, may mga wattage yung mga charger. Merong malalaking charger ngayon. Iwasan nyo yung gamitin sa mga cellphone ninyo na kung hindi naman talaga para sa kanya yun. Yung mga 120 watts, masyado na malakas yun. Ibig sabihin, mag-stick kayo kung ano yung required o yung requirement ng cellphone ninyo para sa charger. Ibig sabihin, mas maganda, bilhin nyo yung talagang original. Iwas kayo dun sa mga clone or something, yung mga nabibili lang kung saan. Mas maganda kung original na talaga yung gagamitin nyo. Mayroon din silang sinasabi tungkol sa overnight charging o yung hinahayaan mo lang siya naka-charge, pero hindi yun masyadong hindi yun masyadong sinasabi nga na, kasi noon lang yun. Ngayon kasi mas accurate na, tsaka mas intelligent na yung system ng mga cellphone natin. Meron tayong tinatawag na optimized charging, di ba? So yung overcharging is hindi talaga yun hindi talaga yun masasabing nangyayari ngayon. Pwedeng may mga iba pang nangyayari, no? Katulad ngayon, masyadong matataas na mga cellphone. So posibleng meron din tinatawag na processor overload. Masyado na kasing matataas yung mga system natin ngayon, so malakas silang mag-init. Pag hindi maganda yung heat dissipation o yung tinatawag na pagkuha ng init ng unit mo, or meron kasing may mga cellphone na malakas uminit pero pangit yung heatsink o yung paano niya inilalabas yung init dun sa mga cellphone natin. So mas delikado sila sa pagkasunog. Kasi pag nagloko nga si chipset o si processor, pwedeng pagsimulan naman siya ng issue, di ba? Mag-haywire na si unit, magloloko na yan, pwedeng sumabog. At yung pag-iiwan sa maiinit na lugar, o yun, baka mamaya hindi nasabi ni ate itong cellphone niya ay natakpan pala ng ulan. O yun, isa yun. Di ba? Kasi ang cellphone kapag nadaganan ng kahit anong ng una, ng kumot, pwedeng mag-overheat yan. And doon pwedeng mangyari yung pagsabog. Kaya hanggat maaari, pag mag-charge tayo, yung part kung saan hindi siya nakakulong. Pag minsan yung iba, iniiwan nila sa kotse. Tapos, mainit ang araw, naka-charge lang siya doon, nakalagay pala sa power bank, sunog yung kotse pag sumabog, pag nag-apoy si cellphone, pwedeng masunog yung sasakyan. Ganon din sa bahay. Pag mainit yung panahon, pwedeng may mangyaring pagkasunog ng cellphone ninyo kapag sobrang init ng panahon sa bahay ninyo, tapos naiwan ninyo naka-charge. So yun karaniwan, no? And yung pagkabasa sa tubig, isa pa yun. Yung pagkabasa sa tubig, pwedeng mangyaring magkaroon ng short circuit, pwede ring magkaroon ng damage ang unit and maka-apekto ito sa baterya, lalong-lalo na sa pag-charge. So, ibig sabihin, pwedeng
Doon nangyayari yung overcharging kung wala nang control si unit sa pag-charge ng baterya. At yung karaniwan pa, yung tinatawag na kagagawan ng customer, consumer-induced damage. Ano ba yun? Yung tayo mismo ang gumagawa ng damage sa cellphone natin. Ano yun? Pag minsan natutusok natin yung baterya, doon nangyayari yung pag-aapoy. Sa tagal-tagal ko ng pagtatanggal ng mga cellphone, wala pa naman ako kahit isa na nakita o natusok ko ng umapoy. May natusok ako pero pasalamat ako hindi umapoy. No? Mas maganda kasi yung pag magtatrabaho ka sa mga baterya, lagi kang cautious sa mga ginagamit mo. Pag minsan kasi yung mga technician, tusok lang ng tusok ng mga tweezer, ay antitilos ng mga tweezer, di ba? So pag minsan habang nagtatanggal sila ng mga dumi-dumi, yung battery nandun pa, natutusok nila yung baterya. Yun yung karaniwang pinagmumula ng issue. Pag minsan naman, mismo si customer, nag-experiment. Siya mismo yung magpapalit ng LCD, order sa Shopee, order sa Lazada. Tapos di niya alam kung paano yung tamang procedure. Wala siya nung tinatawag na skill. Yung karaniwang kaalaman para magawa yung basic na kaalaman. Kahit basic lang pag magpapalit ka. Pero pag minsan, kailangan advance na talaga. Pag depende sa klase ng unit and yun sa material o pyesa na papalitan mo. Ibig sabihin, payo ko na lang, kung hindi kayo sigurado dun sa mga gagawin nyo, halimbawa nag-self, kayo, yung gusto ninyong self-repair ng mga DIY, yung tinatawag na DIY ng mga cellphone ninyo, kung hindi kayo sigurado, huwag nyo nang gagawin kasi pwedeng mangyari sa inyo yung mga ganitong problema. No? Ituloy pa natin na konti. Nasunugan na yung mukha ko, nasunog na yung mukha ko, nasunog na din yung bahay. At saka guys, yung katulad na ganyang burn, na sobrang takaw sa sunog niyan. Sobrang takaw. It's just that na napakaswerte ko, kahit masama ugali ko, alam mo yun, nakapagbigay pa din si Lord na, eto, diyan ka muna sa side na yun. Swerte talaga niya. Maswerte talaga kasi habang tulog ka tapos makikita mo, may apoy dun sa mukha mo. Buti na lang mas malayo, di ba? And yun, pasalamat ka talaga kay God dati kasi yun, hindi ka nadali niyan. Basta yun, hanggat maaari guys, pag mag-charge kayo, yung mga cellphone ninyo nasa malalayo sa mga bagay-bagay na delikado masunog, araw man yan o gabi, ginagamit nyo man o hindi, lagi kayong cautious. Yun lang yung masasabi ko. Cautious kayo parati na pwedeng may mangyaring ganito, kaya ilayo ninyo yung mga delikadong masunog. And pag matutulog nga kayo, kung i-charge nyo man yan, iwasan ninyo na i-plug at itabi sa inyo. Gaya ng ginawa ni ate, kasi delikado po yan. Nakita nyo naman, katabi niya yung cellphone habang i-charge. Sa akin, i-charge ko siya dito sa sala, or inilalayo ko sa akin. Kapag matutulog ako, hanggat maaari malayo sa akin. Ang problema pag minsan ito pala. Pag minsan nakakatulugan na natin yung mga cellphone natin na naka-charge habang ginagamit. Yun ang delikado. Okay? So yun, medyo napapahaba na tayo. Nasabi ko ng mga dapat sabihin. Yung mga sinabi ko, make sure na matandaan ninyo. No? Okay lang mag-charge overnight. Okay lang yan. Pero tandaan nyo, anytime pwedeng sumabog si cellphone. Ang gawin nyo lang is, you make sure na cautious kayo sa mga pwedeng mangyari. No, ibig sabihin, ingat. Okay? So, yun. Ito po muli si Daddy Bean. Ingat kayo sa paggamit ng cellphone. Bye-bye. And, yun. Swerte mo ate. Praise the Lord. Oof!